Okay, so sa wealth creation, ang sinasabi nila, step 1, di ba? We have 6 steps of wealth creation. Step 1 for me is the most important thing. Bakit? It's because kung walang step 1, hindi ka naman makakapunta sa step 2 eh. Eh kaso lang, ang iba minamaster ang step 2, step 3, step 4, pero hindi natin nakakaligtaan natin. Ito yung step na pinakauna, na pinaka-priority, pero ito rin yung step na nakalimutan natin. Ito rin yung step na natitaken for granted natin. Okay? And I want to emphasize step 1 kasi kung talagang pag-aaralan niyo yung step 1, okay? Kung talagang pag-aaralan niyo yung step 1, the rest will become very easy. Pero wag niyong kalimutan talaga ang step 1. Alright? Which is what we call the share list. Okay? And I will relate this to the other presentation that we have. But step 1, let's talk about this. Ano ba ang iba-ibang mga share list natin? Alright? So let's go. Slides, please. So, developing a target market list, no? Let's go. Sige. I'm sorry, may taga-operate sa akin. So, basically, it's talagang to make sure na parang, kumbaga, ito yung raw material natin. So, kahit ano pa ang processing plant natin, kung wala tayong raw material, walang mangyayari. Di ba? So, impossible na makakagawa ka ng magandang business, mapafollow mo yung system, kung wala kang share list. Right? So, let's go to the next slide. So, there are basically 4 things kung gusto mo talagang i-divide yung share list. One is what we call the natural market. Natural market for me is the most advantageous. Natural market for me is yung warm market mo. Ito yung pinaka-easiest. Kaso lang, maraming tao hindi nagpo-focus sa natural market. Now, hindi ko sasabihin na ang mga market, ang iba-ibang market, pangit, maganda. Pero kailangan maintindihan nyo, dito pa lang sa natural market, basically, tatakbo ng business mo. Kaso lang, kailangan mo maintindihan, natural market is your warm market. Number 1 that I want you to remember sa natural market, it's the easiest market. It's easy to close, it's easy to follow up, madali mong i-guide. Ito yung dapat mo talagang tulungan. Ito yung una mong tutulungan, yung warm market mo. Before ka pupunta sa iba, dapat ubusin mo muna yung natural market mo. Ubusin mo muna yung warm market mo kasi pag marunong kang magparaan ng system mo, ito yung kaibigan mo, ito yung mga kakilala mo, ito yung may pagtitiwala sa'yo. These are the people who trust you already. Hindi ito yung mga taong quini-question ka. Kasi pag ang kinakausap mo kaagad, yung mga taong hindi mo kilala, yung kinakausap mo lahat, yung quini-question ka, kuwan ka kaagad eh. Kung baga, nadidepress ka kaagad. So, ang maganda yung ang kinakausap mo, yung mga kaibigan mo. So, again, ang first sa share list mo, ang number 1 priority should be the natural market. Yun talaga ang pinaka-importante. Natural market o your warm market. Bakit natural market? It is the easiest. And they trust you already and then listen to you already. Wala ka nang gagawin, kundi ipakilala mo na lang yung company. Para kang nagbukas ng restaurant. Let's say nagbukas ka ng restaurant. Sino yung una mong papakainin dun sa restaurant mo? Yung hindi mo kakilala o gusto mong papuntahin sa restaurant mo yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo. Di ba? So, you have to understand. Let's say may bago kang tindahan at gusto mong papasukin, naghahanap ka ng customer. Sino ini-expect mo na customer papasok agad? Sino yung imbitahin mo? Siyempre, yung mga kakilala mo, hindi yung mga hindi mo kakilala. Let's just say, nanood ka ng sine. Tapos, ang ganda-ganda ng napanood mo na sine, very inspirational na sine, napakaganda. Sino kakausapin mo? Yung hindi mo kakilala, sabihin mo, manood ka ng sine na yon. Or, yung kamag-anak mo, yung anak mo, yung relative mo, yun yung papanoorin mo ng sine at sabihin mo, yun ang pinakamaganda. Diba? So, let's go to the next. So, aside from natural market, we talk about friendship farming. You know,
changing a stranger to become your friend. Paano ba yon? Ito yung mga kakilala mo sa club, yung mga organization like tennis club, golf club, yung mga kakilala mong ganon, na or sa parents teacher, sa homeroom, yung mga kakilala mo sa chat group, you can talk to them also. That's what you call, nagpa-farm ka, naghahanap ka ng kaibigan. Huwag kang maghanap ng kalaban. Never kang makipagdebate sa Facebook at naghahanap ka lang ng kalaban. Ang kailangan mo doon sa friendship farming is naghahanap ka ng kakampi, naghahanap ka ng kaibigan. So after sa warm market mo, pwede kang maghanap sa iba-ibang mga association, Rotary Club, ano pa bang mga club, Lions Club, swimming club, maraming clubs na pwede kang mag-join para makapagkaroon ka ng mga kaibigan doon. Rotary is very good, lalo na ngayon, di ba? You can have that. Alright? The next. You can also friendship borrowing. Friendship borrowing is referral. Lahat ng mga humindi sa'yo, yung sabing, wala akong time, hindi ko kaya yan, pwede mo tanungin sila. May kakilala ka bang naghahanap ng trabaho? May kakilala ka bang gusto ng income? May kakilala ka bang natanggalan ng trabaho? Hinihiram mo yung kaibigan nila para maging kaibigan mo. That is what you call friendship borrowing. Okay? Again, friendship borrowing, hindi yan pinakamadali. Ang pinakamadali is natural market. So easiest is natural market. Easy will be, anong tawag mo nito, yung mga acquaintances mo. Number 2, which is friendship farming. And number 3, friendship borrowing. Easy pa rin siya, but it's not the easiest. Siyempre, pag kaibigan mo, hindi mo kaibigan ng iba, ang isa sa way na sasabihin mo talaga, natuturuan ko kayo, is when you borrow other people's friend, always use your friend's name. Example, nagbigay si Chris sa akin ng pangalan. Tawagan mo to si Rene, kaibigan ko to. Si Chris, let's assume, ayaw niyang mag-join. Pero sabi niya, yung si Rene, nangangailangan ng trabaho yun, gustong naghanap ng negosyo yun. So pag tinawagan ko si Rene, ang una ko agad na pagsasabi kay Rene, wala akong influence eh. Hihiramin ko yung influence ng kaibigan ko, ni Chris. So sabihin ko, Rene, tumawag, sinabihan ako, Rene, ni Chris, yung kaibigan mo, tawagin kita. Dahil sabi ni Chris, pakiramdam niya, talagang makakatulong ako sa'yo. Pakiramdam ni Chris, marami akong pwedeng maisabi sa'yo. Gusto ni Chris, i-share ko sa'yo yung shinare ko sa kanya. So that's borrowing. Hiniram mo yung kakilala ni Chris. So lahat na palang naghindi sa'yo, lahat palang nagtanggi sa'yo, pwede mo palang hiramin yung mga kaibigan niya. So ilan na ba ang nagtanggi sa'yo? Let's just say, meron kang 5 recruit, baka may 30 kang nagtanggi sa'yo. Yung 30 bang nagtanggi sa'yo, tinanong mo ba sila? Meron ba silang kakilala na nangangailangan ng trabaho? Meron ba silang kakilala na nangangailangan ng financial education? Meron ba silang... So, nahiram mo na ba yung... Imagine mo kung yung 30 na yon nagpahiram sa'yo ng tagtatatlo, meron ka ng 90 share list sa borrowing pa lang. Di ba? So again, huwag mong kalimutan yan. Kasi usual nakikita ko, yung may taong lalapit sa akin na sabi niya, Joanne, wala na akong kakilala. Wala na akong prospect list. Then na-realize ko, alam mo, kahit 80 years from now, hindi mauubos yung share list mo as long as marunong ka nitong pag-cultivate ng share list mo. Friendship borrowing, always there. Natural market, always there. Friendship farming, always there. And then number 3, ito lang usually ang hardest. Pinakamadali is natural market. Pangalawang madali, acquaintance. And then number 3 na madali, friendship borrowing. And number 4, madali rin to, pero sa 4, ito yung pinakamahirap. At sometimes, yung mga onliners, ito ang pinofocus. Yung professional prospecting, yung nag-a-ads tayo sa domain tool and everything. Madali rin to,
Pero mas madali itong professional prospecting paghaluan mo ng natural market. Ang professional prospecting kasi is naglalagay ka ng ad sa Facebook para may mag-click sa'yo, tapos yung nag-click sa'yo, yun yung prospect mo, right? Pero hindi mo sila kakilala. Hindi sila kakilala ng kakilala mo. Pwede ka rin lukuhin. Kaya maingat ka. Hindi mo kilala yung mga tao na yon. Pero professional prospecting, kung marunong ka at ginagamit mo yung Dominate tool natin, of course, pag-aaralan mo yon. Pag marunong ka doon, marunong kang yung gumawa ng YouTube, marunong kang gumawa ng video, kaya mo tong professional prospecting, right? So, ang professional prospecting lang dapat, pag may na-recruit ka out of professional prospecting, before mo turuan yung na-recruit mo mag-professional prospecting, turuan mo muna sila paano mag-natural market. Turuan mo muna sila paano mag-acquaintance. Turuan mo muna sila paano mag-friendship borrowing. Then, tsaka mo sila turuan ng professional prospecting. So, meaning to say, yung na-recruit mo from professional prospecting, turuan mo sa system natin ng natural market. Huwag mong yung professional prospecting mo, turuan mo agad. Of course, don't get me wrong, lahat to, kaya nga tinuturo natin to lahat kasi lahat dapat gamitin mo. Dapat gamitin mo ang 1, 2, 3, and 4. Pero, kung papiliin ka sa isang taong hindi pa masyadong marunong, mas maganda pag una mong ituro ang 1 before mo ituro ang 2, and 3, and 4. Kung magaling ka na sa 4, that's good. Pero lahat ng na-recruit mo sa 4, sa professional prospecting, dapat lahat ng na-recruit mo, idaan mo pa rin sa system, which is 1, 2, 3, 4. So yung na-recruit mo sa professional, alam ko may nagsabi sa akin, John, may na-recruit ako through email lang, nag-join. Tapos sabi ko, okay, anong ginawa? Nag-join. Ano pang ginawa? Nag-own. Then after that, anong ginawa? Wala na. Kasi hindi nyo kinuha yung natural market niya. Hindi nyo rin kinuha yung acquaintances niya. Hindi nyo rin kinuha yung friendship borrowing niya. Right? And then, obviously, tuturuan mo rin eventually ng professional prospecting. Okay? So, sa share list, remember always, pag gumawa ng share list, 4 yon na kailangan mong itap. ECS is natural market. Number 2 is ano tawag nito? Yung acquaintances. Number 3 is friendship borrowing. And number 4 is professional prospecting. Lahat yan, pag i-combine mo, sobrang daming market mo. Alright? So let me share to you about this. How does the wealth creation really work, right? Let me share to you. Next slide, please. So there are 5 ways to become ultra successful. Paisa-isa lang. There are 5 ways to become ultra successful. Why? 1, you got to have a plan that works. Basically, IMG, for the past 18 years, we already have a plan that works. We have the right product provider that works. We have the right system that works. So we were already, if you want to become successful, you have to have a plan. Yung kasabihan na most people don't plan to fail, they just fail to make a plan. Eto, hindi ka na kailangang gumawa pa ng plano. Sundin mo na lang yung plano ng IMG. Number 2, kailangan yung plano mabilis. Kaya mo siyang balik-balikin. Because, number 3, this is the most important, the rapid repetition of simple things will lead to an inevitable wealth creation. So, kailangan ng sistema mo, simple, it's simple, fast, duplicatable, and doable. Right? Bakit? Kung hindi siya simple, hindi siya maging repetition. Kung hindi rin siya doable, hindi rin siya maging repetition. Kung hindi siya duplicatable, hindi rin siya ma-repetition. So, ang business pala is hindi kailangang complicated. Simple lang siya, pero kailangan it has to be repetitious, will lead to wealth creation. Kaya ang tawag na system natin is wealth creation system kasi a rapid repetition, remember this always, rapid repetition, ito yung isipin mo palagi, this changed my life. Ito, pag minsan hindi mo maintindihan masyado, itanong mo, ako ba, am I doing in business a rapid repetition?
Madali ba ako, simple ba ako, na nagagawa palagi? Or kaya pa may bagal ako dahil mahina yung repetition ko? That's why I cannot create wealth. Okay, number 4, develop a cookie cutter exactness. Keep it simple. So, ano ibig sabihin? Dito dati confused ako. Ano ibig sabihin ng cookie cutter exactness? Well, ang baker daw, pag nag-create ng cookie, meron silang mold. At yung mold na yon, yun lang ang linalagay nila sa flour, yung ginawa nila, para yung mold nila, lahat pare-pareho. Yung bilog niya, pare-pareho. Yung design niya, pare-pareho. So, pag meron kang cookie cutter, hindi ka gumagawa ng mold every design. Isang design lang para na sa lahat. So, paano mo magagawa yun kung mahirap ka? Let's just say, matagal ang ginagawa mo, so hindi ka duplicatable. Napakagaling mo ngang mag-present, pero walang kayang gumawa yan, kundi ikaw lang. Ang maganda ngayon sa system natin ngayon, kasi yung presentation ko, naging duplicatable, naging cookie cutter machine. Kasi every time na mag-present ka, yun at yun ang presentation. So kaysa pa iba-iba presentation mo, you just keep it simple, pare-pareho ang presentation mo, para yung team mo rin, pare-pareho rin. Now, number 5. So, yun yung machine. Ang system is ang machine. Pero ang system, hindi tatakbo ang system kung hindi simple ang negosyo mo. The fastest way to become a millionaire is to find one and copy exactly what he or she did. So, basically, you find a system. Huwag kang pa lipat-lipat ng system. Isang system lang, gawin mo palagi, all the time. So, pag ginawa mo yan palagi all the time, eventually, you will create wealth. Gigising ka, may wealth ka na. Diba? So, yun yung mali ng tao. Pag ginawa nila 1, 2 beses at walang nangyari, papalit na sila. Diba? Hindi nila itutuloy. You got to find, let me just repeat it, find a plan that works, do it over and over again. Rapid repetition of simple things will lead to wealth creation. You can develop a cookie cutter exactness, and then you have to have a machine. Ano yung machine? Yun yung system. Meron kang magandang idea, wala kang system, useless. Di ba? Kailangan may maganda kang idea, may maganda kang produkto, walang system, useless din. Di ba? Maganda healthcare mo, walang system, useless. Magandang insurance mo, walang system, useless. Di ba? So, kailangan meron kang system. Next slide. So, basically, if you look at this, kung tayo parang try to consider on the left side in this slide, try to consider it's a plant, factory. Di ba? Whether it is, palagay mo na lang para sa COVID ngayon, factory ka ng mask. Yung tagagawa ng mask. Di ba? Or factory ka ng tagagawa ng testing kits, nung pang-test. Or factory ka ng yung sinatawag nila na ventilator. So, ikaw yung factory. So, anong kailangan mo sa factory? Ang number 1 is let's go. Kailangan mo ng raw material. Kahit gaano pa kaganda ang factory mo, gagawa ka ng mask, pero wala namang fabric, hindi mo magagawa. Gagawa ka ng ventilator, pero wala kang equipments na pang-assemble sa ventilator, useless yun. Diba? So, kahit anong factory, mag-isip ka ngayon, ikaw may-ari to be simple, ikaw may-ari ng mask factory. 1 milyong tao or 50 million na tao buong mundo naghahanap ng mask. Pero may factory ka, pero wala kang raw material. Hindi ka makakasupply. So, anong raw material ng business natin? Next, please. Ang raw material natin, share list. Yun yung natural market. So kung wala kang share list, hindi ka gumagawa ng share list, hindi ka nagsusulat, gusto mo lang nag-iisip kung anong mangyayari sa buhay mo, hindi ka talaga makakagawa. Wala kang raw material eh. Number 2, after sa raw material, dapat may delivery, transport system ka. Di ba? May i-deliver yung transportation doon sa warehouse mo. So, meron ka ng fabric, pero paano mo dalhin doon sa warehouse mo para gawin yung fabric? So, dapat
Ang delivery way natin is approach, pagtawag, pag-invite, pag-email. So kung may natural market ka na, hindi ka tumatawag, hindi ka nag-i-invite, hindi ka nag-email sa mga kaibigan mo, wala kang delivery system. So yung korporasyon mo or yung factory mo, useless rin. Lahat kayong nakikinig ngayon, dapat mag-isip kayo. You cannot think small. You have to think big. Ikaw mismo ang factory. Ikaw ang owner ng factory mo. Paano mo patakbuhin ang factory mo? Dapat may raw material. Dapat may delivery system ka. Number 3, pagkatapos nun, pag-deliver dun sa factory mo, dapat may processing ka. Ipaprocess mo na ngayon yan, i-assemble mo, tatahiin mo, lahat-lahat. So, ano sa atin yun? Next step, yun yung event, yun yung Zoom. Di ba? Mag-Zoom meeting ka na. As what I said, ina-adapt na natin to sa COVID ngayon. Di ba? So, processing site. Saan ang processing site mo? Dati, ang processing site natin ang opisina lang. Ang processing site natin ngayon, Zoom na. Di ba? Yung Hong Kong, ang processing site ng Hong Kong dati, yung sa namin, sa New York House, doon sa building namin, yung 3 floor, yun yung processing plant. Pero ngayon, yung processing plant na yon, bakit very positive? Dahil ang processing plant na 3 floors, nagiging 100 floors na dahil sa Zoom. So kung nakikinig ka taga Hong Kong at na-miss nyo na ako, i-play nyo lang yung video ko sa Zoom, sa event. Mag-create kayo ng event. Yun yung processing site natin. Diba? Mahirap kung wala kang processing site. And next, screen filtering, quality check. Kina-quality check mo na, di ba? Kung sino yung, ano yung magandang pagkagawa, ano yung hindi magandang pagkagawa. So ano sa atin yon? After sa Zoom, follow up mo na. Close mo na. Sino yung papasa, sino yung hindi. Sino yung nangangailangan ng negosyo natin, sino yung hindi nangangailangan ng negosyo natin. Sino yung nangangailangan ng membership natin, sino yung ayaw ng membership natin. That's the basically quality check na sa factory mo. So kung iisipin mo ang negosyo natin, talagang systematize yan. Hindi yan kung ano-ano lang. Hindi ka pumunta lang sa negosyo at walang tumutulong sa'yo. Tinutulungan ka talaga namin. Okay, last slide. So finishing line. So ang finishing line, basically, deliver na natin sa mga nag-order sa atin. Right? So, ibig sabihin, yung mga nag-join, start na sila sa business. So pag nag-start sila sa business, meron na rin silang sariling planta. So I think for some engineers dito nakaka-relate, naintindihan mo na ang flow ng IMG, hindi to by chance. Hindi to, kumbaga, akala lang natin, basta na lang ginawa natin. Pinag-aralan po to. Marami pong nag-iisip sa system po natin. Kaya maintindihan nyo na ang system natin, pag sinunod mo, over and over again, talagang it will create wealth. Okay? So next slide. Okay? So again, the duplication na lang to. Repetition. Go next. So it's, can we go back? Just go back one slide back. So if you look at it, after nag-start sila, di ba? Duplication na. So after that, start na sila, gawa sila ng planta nila. Pag gumawa sila ng planta nila, tuloy-tuloy ang pagtrabaho mo, volume. Hindi naman isang mask lang gagawin mo, di ba? Kailangan mo nga, ang buong mundo, kailangan ng 100 million mask. Araw-araw, nag-change ng mask. So, kailangan tuloy-tuloy. So, kailangan, we need new people. We need new factories na may kikitain rin sila. So, if you look at this system, then you'll understand, ngayong araw na to, napatakbo mo ba ang planta mo? Ang planta mo ba tumatakbo ngayong araw na to? I will share to you, I think this is the first slide, this is the first time I will share to you the 6th dimension of our system. Okay, next slide. So, if you look at it, we have 6 steps, di ba? Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5, Step 6. Ang first dimension, ito yung una nating natutunan. This is, how will I say, 20 years ago, ito na yon, right? May prospect ka, di ba? Pagpasok mo, prospect list mo. Yun nga, hindi pinag-aralan natin, yung natural market. Pero ngayon, di ba, pagkatapos nun, sa factory, approach. Email mo, kausapin mo, di ba?
After approach, i-present mo. After present, i-follow up mo, i-close mo. Pag na-close mo, mag-start na siya ng sarili niyang factory, di ba? May duplication na siya sa step 6. So, dati-dati, ganun lang ang pagsabi natin. Prospect list, approach, present, follow-up, start-up, duplication. Rapid repetition of this system will create wealth. Di ba? Yun yun. Kaso lang, we evolved, naging flexible tayo. So, nung naging second dimension, ito nangyari. Ginawa natin ang prospect list, share list na siya. Kasi ang prospect, yun yung share list natin. Yun yung natural market natin. Then, nag-share tayo ng book. Pinapakita natin ang libro. Ano yung pagpakita ng libro? Approach pa rin. Di ba? And then, pag nagpipresent tayo, ano pinipresent natin? Yung libro. Pagkatapos ay pinipresent ang libro, kino-close natin. Di ba? Which is step 4. Pagkatapos mong present yung close mo yan, pinapatakbo mo yung system, pagkatapos ini-educate mo sila. Okay? Ano nangyari ngayon sa third dimension? Actually, ang share list actually is your guest list. Di ba? Prospect list, share list. Your share list is your guest list. Ang guest list mo, yun yung ini-invite mo. Pag nagpa-party ka, di ba? May party ka, ano yung, ang unang ginagawa mo, pag may party ka, may guest list ka. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-party kung wala kang guest list. Then, pagkatapos nun, nag-i-invite ka. Then, after that, ang party mo, ang membership orientation mo. Then, after sa membership orientation mo, magiging partner mo na sila. Di ba? Pag na-partner mo na sila, di ba, mag-run na sila ng system. At pag nag-run na sila ng system, makaka-build na sila. So if you look at, fourth dimension, is same thing. Natural market mo, yung natural market mo, i-email mo, galing sa email mo, mag-create ka ng event, mag-create ka ng Zoom. Di ba? Yan yung natural market mo. Nag-a-adapt ang system natin. After that, they will join. After they join, you show them a simple system so that if you show them a simple system, they will earn. Diba? So natural market, email, event, Zoom, join, it is simple, keep it simple, and they will earn. Fifth dimension, sino yung natural market natin? Diba? Ang natural market natin, ang family and friends natin. So, kukontakin natin sila, of course. Paano kontakin? Through email, to invite, to group share, to approach. Kukontakin mo. Pag nakontak mo yung family mo and friends, papakita mo lahat ng benefits by joining IMG. Kung hindi ka marunong magpakita ng benefits joining IMG, pwede mong i-play yung video ko. Anong result nun pag-play ng video ko? Makipagpustahan ako sa'yo, mag-o-own yun, mag-join. Di ba? Pag nag-join yun, ipa-follow mo siya sa system natin. If that person will follow our system, massive repetition, then that person, ang family mo, will create wealth. Ang sixth dimension is one of the most important things. Bakit? Ito is very important because number 1, prospect, share list, guest list, natural market, families. Ibig sabihin nito, ito yung mga mahal mo sa buhay. Hindi mo naman ilalagay sila sa guest list mo, right? Kung hindi mo sila mahal sa buhay, di ba? So in other words, you only put your natural market if you love for them, di ba? If you love them, then you have a share list. You don't love anybody, wala kang share list. So actually pala, ang step 1 is to love. Kaya nga, world team, one dream, one system, one heart. Because hindi mo mapapatakbo ang system natin if you don't love. So, sino mahal mo sa buhay? Yun yung unahin mo sa prospect list mo. Sino ang mahal mo sa buhay? Yun yung ilagay mo sa guest list mo. Sino ang mahal mo sa buhay? Yun yung natural market mo. Sino mo mahal mo sa buhay? Share list mo. Kung yung tao hindi mo linagay sa share list mo, hindi mo pala sila mahal.
Yung kapatid mo na ay mong sabihan about our company, hindi mo pala siya mahal. Di ba? Kasi kung mahal mo siya, hindi mo tatanggi sa kanya ang business natin. So again, the sixth dimension is because you have a natural market because you love. And then, why do you approach them? Ngayon na ilagay mo na sa listahan. Nailagay mo sa listahan yung lahat ng mahal mo sa buhay. Anong next mo? Kakausapin mo sila. Bakit mo sila kakausapin? Because you care for them. Because kung hindi mo sila, if you don't care about their life, you will not care for them. So, galing sa pagmamahal, kaya may care ka sa kanila. Kasi kung hindi mo sila kakausapin, it means to say, wala kang care sa kanila. Di ba? Kung mag-zoom ka man, ang una mong papakinig sa Zoom mo, yung people that you love. Kung mag-zoom ka man, ang una mong kontakin na invite mo, yung the people you care. Bakit mo sila papanoorin sa membership orientation natin? Bakit mo sila papanoorin sa products natin? Bakit mo sila papanoorin sa long-term care natin? Di ba? Why do you want to do that? Because basically, you want to give hope to them. Di ba? You want to give hope to them. Hirap dito. Teka. You wanna give hope to them. Gusto mong bigyan sila ng hope. Di ba? So, bibigyan mo ng pag-asa ng my way. Pwede kang kumita dito. Maraming benefit dito. So, every time pala na nagbibigay ka ng presentation, hindi pala presentation ang ginagawa mo. Ang ginagawa mo pala, hope. Binibigyan mo sila ng pag-asa. So pag minsan kasi, ayaw ko mag-present, baka akala niya, pagkikitaan ko lang siya. Hindi eh. Actually, pag nag-present ka, ikaw nagbibigay ng pag-asa. Ikaw yung nagbibigay ng hope. So, you gotta love. Para ka makapag-build ng system natin, you have to learn how to love. You have to learn how to care. Kaya ang ganda ng IMG. Because with IMG, basically, the people here involved sa IMG are the people that loves their family, the people that cares for other people, and ang IMG, they want to give hope. Gusto nang bigyan ng pag-asa lahat ng tao. So, yun ang pinaka-importante doon. Ngayon, pag napakita mo sila ng hope, di ba? At gusto nilang mag-join, gusto nilang bumili, di ba? Then you have to help them. Tinutulungan mo sila. Kaya ang business natin is love, care, hope, help people. Di ba? You cannot help them if they don't join. Kahit na-educate mo pa sila, pero hindi sila nag-join, hindi mo sila natulungan. Yung mission mo, hindi mo nagagawa. Kaya, ang follow-up dito sa first dimension, follow-up, closing, to become a partner for them to join, for them to own, hindi ka pala salesman. Help, tumutulong ka pala. Kasi kung hindi ka nakatulong, hindi sila mag-join. Hindi mo nabigyan hindi mo sila natulungan kung hindi sila mag-join. Pag hindi sila nag-own, hindi mo rin sila natulungan. Pag hindi mo na-close, hindi mo rin sila natulungan. Pag hindi sila naging partner, hindi mo rin natulungan. Pag hindi mo finalo up, hindi mo sila natulungan. Yung palang pagkakulit mo, hindi ka pala makulit. Gusto mo palang makatulong. So yun yung if you really look at the system, then after that, step 5, di ba? Start the business. So kung nag-start na sila, papasundin mo sila sa system. Our system is very simple, pero ikaw as a leader, kailangan mo palang i-guide sila. Step by step mo i-guide sila, gagawa ka rin ng sarili mong Zoom. Kasi kung hindi ka gagawa ng sarili mong Zoom, hindi mo rin mag-guide sila. Hindi naman lahat ng tao ngayong araw na ito nakikinig sa atin eh. Diba? After you have guided them, then you have create wealth for them, then you can change their life. So love, care, hope, right? Help, guide, and then duplication, you will change their life. Because kung you will create their wealth, napabili mo siya ng produkto, napajoin mo sila, naturuan mo sa negosyo, at kumita sila, you have changed their life.
You know? So, ito palang ING or system natin, although sinasabi natin, siyempre, pagturo natin sa'yo, itong gawin mo, share list, book share, book study, closing, system, educate. Yes. Pero hindi mo magagawa ang share list if you don't love. Hindi mo rin sila kukontakin if you don't care. So, if ikaw nakakagawa ka ng natural list, natural market list, ibig sabihin, you love people. And basically, kung sila kinakausap mo, kahit takot na takot kang kausapin sila, kahit akala mong i-reject ka, akala mong i-object ka, akala mong i-insultuhin ka, pero tinawagan mo pa rin sila, in-email mo pa rin sila, bukas or the next day, tutulungan ko kayo sa step 2, paano mag-email and everything. Pero in-email mo pa rin siya. Bakit? Because you care. Wala kang pakialam anong isipin nila sa'yo, simply because you care for that person. And you will not care for that person if you didn't love that person. So, if you have a guest list, a natural market, it's because you love people. Kung kinontak mo sila, ibig sabihin, you care for them. Right? And kung prinisentahan mo na sila, nag-present ka sa kanila, ibig sabihin, you want to give them hope. At kung kukulitin mo sila pala para bumili, mag-join, ibig sabihin pala, matulungin ka palang tao. Di ba? So pag sinabi ng tao, kulit-kulit mo, isipin mo, matulungin lang ako. Di ba? Pag nasa business sila, nag-join na sila. Di ba? Tapos pabayaan mo na lang kasi sinabing, huwag mo akong i-follow up, huwag mo akong i-pressure. Di ba? Yun pala, hindi ka namin pressure. Nag-guide ka lang. Di ba? Bakit gina-guide mo siya? Para kumita siya. Para makakreate siya ng wealth. Bakit gusto mo siyang makapag-create ng wealth? Because you want to change their life. So every time nagpo-prospect ka, you're creating love. Every time nag-approach ka, you're caring. Every time nagpipresent ka, you're giving hope. Every time you're making a follow-up, you're trying to help a person. Protect the family. Every time you help them start the business, you're guiding them. And every time you duplicate, you're trying to change their life. Napakahirap bang intindihin ang system natin? Ito yung factory natin. At kung nakakaintindi tayo nito, naka-adapt na tayo eh. Dito sa fourth dimension, natural market yan. Email lang yan. And then event sa Zoom. Kahit walang opisina, event sa Zoom. Magjo-join yan. Bakit magjo-join? Dahil tutulungan mo. And then, bakit itatakbo ang system niya? Dahil ika-guide mo siya paano gumawa ng Zoom event. At para kumita. At pag kumita yan, you change a person's life. So, I don't know if you totally understand what I talk today, how deep the system is. Because for my more than 20 years in this business, people sometimes don't understand. Gusto nilang palitan ang system, gusto nilang gawin. Hindi mo pwedeng palitan ang love. Hindi mo pwedeng palitan ang care. Hindi mo pwedeng palitan ang hope. Hindi mo pwedeng palitan ang help. Hindi mo pwedeng palitan ang guide. Hindi mo pwedeng palitan ang changing people's life. Kaya sa totoo lang, may mga video tayo about turning point. Bakit? I mean, mission is to change people's life. Part yan, hindi ka naman maka-change ng taong, buhay ng tao kung walang income. Yes. Pero paano ka nagka-income? Nagka-income ka dahil sa love. Nagka-income ka dahil sa care. Nagka-income ka dahil sa hope. Nagka-income ka dahil you help. Nagka-income ka because you guide. That's why you change people's life. I want you to understand this so much because after this slide, I'll be talking about income. And I don't want you to think na yung income lang pinag-uusapan natin dito. Kailangan yung maintindihan na hindi ka kikita kung hindi ka nagmahal. Hindi ka kikita kung hindi ka nag-care. Hindi ka nakikita kung hindi ka mag-give hope. Hindi ka makikita kung hindi ka mag-help. Hindi ka kikita kung hindi ka mag-guide. At lalong hindi ka makikita if you don't change people's life. So, ibig sabihin pala nito, pag malaki ang kita mo, ibig sabihin, malaki ang pagmamahal mo. Pag malaki ang kita mo, ibig sabihin pala, you care.
Pag malaki pala ang kita mo, ibig sabihin pala nito, you're giving hope. Pag malaki pala kita mo, you're helping people. Pag malaki pala kita mo, you're guiding people. And pag malaki palang kita mo, you're changing people's lives. So a rapid repetition of this system will lead to an inevitable wealth creation. Kaya nasabihan natin na ang system natin is wealth creation. So ang wealth creation ang pinaka-importante. Pag naintindihan mo to, the income will flow. I want to share to you paano nagpo-flow. Let's assume lahat na nakikinig ngayon, mag-isa ka lang ngayon. Huwag na natin pag-usapan na may malaki ka ng team or whatever. Let's assume kaka-join mo lang ngayong araw na to at tinuruan kita nito. Step 1, sasabihin ko sa iyo, kung ako ang nag-recruit sa iyo, nag-join ka, so tapos na ako nag-follow up sa iyo, nag-join ka, dito ka na sa startup, iga-guide na kita, di ba? So ang guide ko sa iyo, ang una kong ipaturo sa iyo is to love. Is to do step 1. Who are the people you love? Yun yung unang gagawin mo. Hindi yung kung ano-anong gagawin mo. Step 1 ka muna, di ba? So, let's go with, pag sinabi mong natural market, eto ngayon, next slide please. Okay? So, let's just say associate ka. So, nandito tayo sa COVID. So, ang i-guide ko sa iyo is mag-create ng event. You know? And the first thing I will say is that ang imbitahin natin sa event are the people you love. Huwag mong unahin yung hindi mo kilala. Unahin mo yung kakilala mo. People you love, ang unahin mo patinin sa event. Usually yan, sa totoo lang, I'll be honest with you, we are, especially Filipino, we're loving people. We love so much people. Usually yan, top 100 yan, tapos sino yung priority mo, top 25. Pero dito, I'll just give you an example. Yung 10 lang. So, nag-create ka ng event, next slide, next. So, itong warm market mo, natural guess mo, 10. Right? Ito, natural market is the easiest market. Ito yung madaling market mo. Ang warm market mo. Right? Again, babalikin ko, may warm market, may friendship borrowing, merong acquaintance, merong, anong tawag nito, professional prospect. Pwede mong ilagay lahat yan. Pero sa ngayon, gusto ko lang mag-create ka ng team 1. Isang team muna. One team muna. Then pwede ka naman mag-create ng maraming team, di ba? So, let's just say, kaka-join mo lang, gag-guide kita, create an event. Yun yung una ko ituro. Punta ka sa platform natin, nandun sa Dominate tool, help, may video doon, paano mag-create ng event. I-click mo yung video ko, maraming gusto sa video 2 dahil nakatindig daw ako. Pwede namang 2, pwedeng 1. Na-create ka, nag-invite ka, inimbita mo sila sa event mo. Why did you invite them for your event? Because you care for them. Right? So, ang 10 guests mo, let's just say, by default, kung i-run mo yung flow, tama ang follow-up mo, you wanna give them hope, usually, pag video, ang nare-recruit mo, 80 to 90%. Pero palagay na lang natin, 30%. So, meron kang 3 recruits. Right? So, 3 recruits, 3 sale. Next. Click. So, if 3 people join and own, at 30,000, pinakamababa sa long-term care, may 20% ka, may kita kang 18,000. Not big. Pero isipin mo, di ba, if kaka-join ko lang, or kaka-join lang ni Chris, at tinuruan ko si Chris mag-natural market, bakit maka-recruit ako ng 3 recruits and 3 sale? Bakit? Because natural market to. Ibig sabihin, ito yung mga kaibigan ko. Madali kong kulitin to. Easiest market to. Diba? So, some people sometimes, 10, walang nag-join. Yes, kung hindi natural market mo. Pero si Chris, kaka-join lang niya. Ang kinausap niya, kapatid niya. Kinausap niya yung auntie niya. Kinausap niya yung ninong niya. Kinausap niya yung mga kaibigan niya. Sa lahat ng mga taong minahal niya, sa 10 minahal niya, 3 lang nag-join. Very conservative. Kumita pa rin siya ng 18,000.
So anong gagawin natin dito sa tatlong nag-join? Remember, because we care, we're gonna help, di ba? We're gonna give hope, we're gonna give guide, and then we're gonna guide them. Ano yung guide natin sa tatlong nag-join? So yung tatlong nag-join, tuturuan natin gumawa ng event. So itong tatlong nag-join, meron ng tagi-isang event. Click please. Click please. So tatlong event, sa 10 easy market. Huwag na nating tawagin natural market. Tawagin na nating easy market, natural market. So dahil 10 natural market yan, 3 events, kung may tatlong nag-join sa kada isa na gumawa ng event, meron 3 nag-join. At tagtatatlong nag-join, tagtatatlong nag-own. So 9 join, 9 own. So meron ka ng, ang next recruit, ang recruit mo, nag-recruit na ngayon, meron na silang 9. Right? So next slide. So yung 9, di ba? Anong gagawin ng 9? Basically, kumita ka rin ng, kung nag-own lahat yon, may 27,000 ka na. Pero, bakit madali ang 27,000? Huwag mong kalimutan to. Itong mga tao na to, ang mga minahal mo. So, in other words, natural market mo. So, ibig sabihin, madaling i-close. So, you started easy, sila rin, they're doing it easy. Itong 9 na nag-join sa iyo, na 9 recruit, meron ba rin silang mga mahal sa buhay? Meron ba rin silang natural market? So, gagawa rin sila ng 9 events. Di ba? So, next slide. 9 events. Tagsa 10 natural market ang ginawa nila. Remember, natural market, easy to close, easy to follow up. Bakit? May trust, may pananalig sa inyo, kilala ka. Gusto mong makatulong sa kanila. Kung gusto mong unang tulungan, silang unang mong tulungan. So ito, hindi tayo lumalabas pa sa friendship borrowing, hindi pa tayo lumalabas sa professional prospect. You now have 90 natural guest market, no? 90 yan. Kaysa 9 sila sa tagsa 10. So yung buong team 1 mo, merong 30% batting average. Sa 10 minahan, 3 lang ang umibig uli. Okay? So, 3 lang umibig uli. Okay? So, ibig sabihin, merong 27 na nag-join. Diba? Oh, by the way, ibalikan ko, if you look at the year, ginawa ko ang income 10% kasi override ka lang. Diba? 10% lang yan, then override ka lang dahil sila naman ang kumita ng 20%. Right? So, ngayon, itong 27 na to, next, click please. So on the fourth duplication, ang 27 join, that is 810,000. Override ka lang. So ang override mo is 81,000. Yung downline mo, siya naman ngayon ang kumita ng 27,000. Kasi siya nung override yung downline niya, yung team niya, right? So ibig sabihin, meron ka sa team mo, may 27 ka nang nag-join. So, ibig sabihin, promoted ka na to SMD. At yung 9 mo, malapit na rin ma-promote to become an SMD. Bakit madali to? Dahil this is natural market. Remember, natural market, prospect list na natural market, easiest to close. Why? There is trust, there is confidence, there is belief. So, madali mong i-close, madali mong i-explain. Hindi rin madali rin sila mag-attend sa meeting. Again, pwede mo pa rin gamitin to. Itong system na to, pwede mong gamitin sa friendship borrowing, pwede mong gamitin sa acquaintance, pwede mong gamitin sa professional prospect. Pero, I'm just showing you one part pa lang. So, if may 27 na nag-join, ibig sabihin, ilang events meron ka? 27 events, right? Click please. 27 events, may 270 natural guests ka. 270 unlimited guests, natural guests. 270 easy to recruit, easy to sell,
easy, because you love, you care, you give them hope. You help them. So if you have 81 na nag-join own, magkano ang override mo dyan? Siyempre, SMD ka na yan. So on the fifth one, SMD ka na. Next slide. Fifth one, SMD ka na. Ang override mo na lang, 5%. So at 5%, may kita ka pa ni 121,000. Di ba? So, nakakreate ba ako ng wealth sa buhay ni Chris? Dahil tinuruan ko si Chris mag-natural market. Yung 81, kumita si Chris ng 121 sa 5%. So, if you look at it, next slide, and next click. So, that's 243 join and own. Di ba? 81 events. Yun ang gusto kong makita. Yun ang gusto kong makita sa Spain. Gumawa ng 81 events. Yun ang gusto kong makita sa Hong Kong. Gumawa ng 81 events in one day. Di ba? May duplication. Gumagawa, tumatakbo. Yun ang gusto kong gawin sa lahat ng offices. Gumawa ng events. 81 events, 10 natural market, 810 natural guests. Ang nagmahal sa'yo, 243 lang. Di ba? So, sa 243, technically, SMD ka na. Right? So, here we go. Next. At 30%, right? Na nag-join 243 at 5%, may 364 ka. Right? Next slide. So, I'm not gonna, I hope you got my point. Na rapid repetition of doing it over and over again leads to an inevitable wealth creation. Eto, this is just 6 repetition, di ba? 1 repetition, ikaw mag-isa. 2 repetition, 3 kayo. 4th repetition, 9 kayo. Third repetition, 27 na kayo. Hanggang naging 81, hanggang naging 243. Eto, team 1. What if, habang nagpo-flow ang team 1, di ba? Si Chris, recruit ko, tinulungan ko, ginaid ko, yun yung team 1 ko. Di ba? Pero habang si Chris nag-duplicate ng natural market, gumawa rin ako ng team 2. At yung team 2, habang nasa number 6 na ako, ang team 2 ko nasa number 5. So pwede ang income ko combine ng team ng team 1 at team 2 na income ko. What if nung gumawa ko ng team 2, ano ba si Rene? Ginawa ko, balik tayo sa number 1, di ba? Ginawa ko siyang team 2. Then after si Rene, gumawa akong Ginaline team 3. Then after kay Ginaline, gumawa ako ng team 4 si Ray. So 4 na team. So kung 4 na team, gaano karami ang income ko? Just creating the Zoom. So if you understand this idea, right? If you go, I don't even want to go to next slide, which is number 7. Because 7, you have 729 that will join you. Next slide. If you have 729 that will join you, even at 3%, first generation ka or second generation, nasa second generation ka na, meron ka pa rin kitang 600,000. Imaginein mo, nasa Hong Kong ka ngayon, di ba? Ang gusto kong isabihin sa iyo is, we have a system. If you start the system with love, and you jump it with care, and you jump it with hope, and give help and guide, and change people's life, whereby the natural market never stops. Okay? The natural market never stops. The income will never stop. So in other words, ito lang isa part pa lang sa prospect list. So step 1 pa lang tayo. Kung ma-perfect mo yung step 1, at lahat ng mga recruit mo na pa-perfect mo sa step 1, di ba? Imagine mo, ilang recruit mo ngayon actually inactive. Bakit inactive sila? Because hindi mo nakunan ng natural market list. Hindi mo nakunan ng warm market list. At hindi mo napatakbo ang system.
What if yung lahat ng mga old recruits mo, ibalik mo sa step 1? Pagkatapos turuan mo silang mag-invite papuntang event. Tapos turuan mo silang gumawa ng Zoom event. See, the reason why alam kong hindi pa ito nagagawa ng buong team, it's because sa reporting nyo pa lang sa number of events, alam ko na kulang ang events. Let's just say Davao. Sasabihin, 10 events. Paano kayo nagkaroon ng 10 events? Kung ang dami nyong recruit, kung ang dami nyong natural market. Ibig sabihin, yung mga recruit nyo sa natural market, yan, sumusobra na daw ako sa talk ko. Okay. Dami na mag-extend overtime. Anyway, balikan nyo yun. Balikan nyo yung natural market nyo. Balikan nyo yung natural market nyo. Lahat ng recruit nyo, lalo na ngayong COVID, ibalik nyo sa step 1. Kasi pag mali ang step 1 nyo, mahirap kayong pumunta ng step. Marami kasing diretso sa step 2. Maraming diretso sa step 3. May tao pa nga, hindi nagpipresent, pinapa-join lang agad. Kailangan system. Balikan natin yung, you gotta buy a system, you have to follow a system, a rapid repetition of the system, lead to an inevitable wealth creation. Ang maganda advantage natin, hindi na kayo maghahanap ng system, nandito na ang system. Alright? So I hope I teach you something. By the way, hirit lang ng konti, yung pa natin, yung paggawa ng mga poster, ang deadline is Wednesday. Ako rin mismo gumawa, okay? Hindi ako masyadong pagaling, pero may mga papakita ko sa inyo. I hope that lahat kayo learn something today and lahat kayo gagawa ng poster. Gusto ko lang i-go to the next slide. Ito yung mga poster na pwede nyo gawin. Right? Ano ba itong poster? Click lang, please. If healthcare is expensive, try having none. Mas mahal ang walang healthcare sa may healthcare. Alright? Next slide. Next slide. You're sick in the pocket, need help, di ba? Mas maraming may sakit sa bulsa kaysa sakit sa katawan. So, contact me para matulungan ko kayo sa sakit ng bulsa ninyo, di ba? Next slide, please. Okay. Imagine out of debts. So, na-imagine na ba yung wala kang utang? So, tawagan nyo ko pag gusto nyo ganon. Di ba? Next slide. Ito, debts. So, maraming taong may utang, di ba? Next slide. Learn the secret of the wealthy, learn the secret of the rich. So, I'm sure maraming pang magagaling na gumawa ng mga slides dyan. Next, meron pa ba? Okay, ito marami rin. JOB, Journey of the Broke. So, huwag kayong mag-JOB. Mag-join kayo sa business namin. Di ba? And then, run our system. Right? So, I think that's it. That's the finish of my slide. I hope you learned something. I know na nandito si Noel. Maybe Noel and Bart can share a little bit. I know na sobrahan ko sa talk. So, sorry. Sabi ko nga, itong step 1 pa lang. Bukas pa tayo matatapos nito eh. Pero, sana may natutunan kayo. Sana matuto kayong magmahal. Matuto kayong mag-care. Matuto kayong mag-give ng hope. Diba? Marunong kayong mag-help, marunong kayong mag-guide, at marunong kayong mag-change ng people's life. Alright, thank you so much. And get back to Mr. Noel and Bart. Maybe they want to share something. Thank you. Happy Easter to everybody. Kahit naka-lockdown tayo, tumatakbo pa rin ang negosyo. Now, ang ganda ng sinabi ni Joanne, yung 6 dimensions na yon. Actually, doon natin makikita yung macro view. Yung ginagawa natin sa umpisa pero we already have the end in mind. Doon natin nakikita na hindi lang pala siya prospect list, hindi lang pala siya isang pangalan na nakalista sa mga natin, mga re-recruiting, pero isa pala siyang kinikare natin, isa siya sa mga minamahal natin. So dito natin mas maiintindihan na ang negosyo natin, di ba siguro nung bago tayo, hindi natin naintindihan yung sinasabi sa atin ng mga
nag-educate sa atin na mission first before commission. So dito natin naiintindihan ngayon kung ano yung ginagawa natin. Hindi lang pala siya nakalista. Hindi lang pala siya nakasulat sa mga sa papel natin, no? Pero isa pala siyang kino-consider natin na valuable sa buhay. So dito rin natin makikita na we have to do it with pride. Hindi natin to kailangan ikahiya ng negosyo. Hindi tayo kailangan mahiya sa mga tao kasi tayo ang may ginagawa para sa kanila, hindi sila yung may ginagawa para sa atin. So doon natin makikita na mas dapat nila tayong pasalamatan at mas dapat nila tayong tuunan ng pansin. So malaking karangalan para sa kanila kung nakalista sila sa prospect list natin dahil alam nila, dapat malaman nila na mahal natin sila. And dito natin makikita na ang negosyo natin talagang we've gone beyond technology na talagang kahit sa i-maximize natin ito. We already ito naka-zoom tayo, tumatakbo negosyo natin. So napapansin ko lang pag ordinaryong leaders call nasa 100 to 150 ganun, pero pag may mga speaker talaga umabot ng 800 to 1,000. So sana kahit regular leaders call meron talaga malaki ang numbers natin kasi ito technology, ito yung negosyo natin, ito tumatakbo. Yung participation natin sa Zoom talagang shows na we're really participating and we want our business to grow. So yun lang, pakita natin ang pagmamahal natin sa bawat isa and pakita natin na yung nakalista sila talagang mahal natin sila, we care for them. Okay? So again, thank you very much and happy Easter to everybody. Noel, nandiyan ka? Thank you, Brad. Magandang umaga sa inyo lahat, ano? Ang ganda ng training ni Joanne. But first, my observation lang, yung mga nakapag-adapt sa online, digital marketing on the onset, no, since the start, talaga nakita natin tuloy-tuloy ang negosyo, ano? May mga result until now. And talagang mas tama yung sinabi na it was a beginning when we built the arc. So pag nandun na, at least alam na, talagang tuloy-tuloy ang negosyo. So tinanong ni Joanne kanina, hanggang ngayon ba meron pang hindi nakapag-start learning how to do online, no, digital marketing, dominate whatever. Kailangan mag-umpisa na, no? Kaya sinasabi natin na long before na the future is online, ngayon talaga nakita natin na kailangan talaga natin yung online business natin kasi after this quarantine, we really don't know, no? Yung mobility talaga natin talagang affected na Not as normal as before. I don't know for how long, but medyo baka magtatagal to. Kaya lahat na hindi pa nakapagsimula, dapat magsimula na talaga ngayon. So kung hindi nyo alam paano magsimula, call your leader, no? Paturo kayo online paano umpisahan, at mga leaders naman, kung may alam kayong mga members niyo na gustong matuto, so turuan din natin lahat. So nakapag-adapt tayo sa mga Filipino naman, madali tayo mag-adapt, makapag-adapt, ano? Madali tayo makapag-adapt. For example, hirap, nakapag-adapt tayo. Ngayon sa technology, kailangan mag-adapt din tayo, ano? And regarding sa training ni Joanne, it's very simple, very concise, and talagang step by step share list pa lang, talagang nandun na lahat ang system, ano? Kaya sa share list natin, most of the time naman talagang magfo-focus tayo sa natural market and acquaintances, ano? Warm market and acquaintances. Talagang doon talaga dapat ang negosyo natin. So yung number 3 and number 4, friendship borrowing and professional prospecting, talagang ano lang yun, parang bonus lang. Dito tayo magfo-focus talaga sa 1 and 2, lalo na sa natural market. Kasi if you observe, yung binanggit ni Joanne about 6 dimensions, no? That's the totality of everything, no? Wealth creation system, the mission, the vision, IMGBC is what we do. Talagang nandyan na lahat ang 6 dimension. And as I observe, mahirap i-run, no? Mahirap i-adapt ang 6 dimensions pag hindi mo war market. Ma-adapt pa rin, but easier kung war market. Kaya talagang mas maganda talaga na ubusin muna natin yung natural market and acquaintances natin. Huwag mag-focus kaagad doon sa mga friendship borrowing at saka cold market, professional prospecting. Dito tayo sa warm market. So
pag napa-join mo kasi ang natural market, war market, talagang madaling i-run ang system. So dahan-dahan, ano, ang ganda ng ginawa ni Joanne talaga. I'm talagang napakaganda. And sa tingin ko, tinatakbo natin dahan-dahan yung wealth creation system online. And lahat tayo naman talagang napapalo dito. Business should go on. And sinabi ko kanina, hindi natin alam after this quarantine kung mobility natin talagang greatly affected. Kaya it's high time na lahat should learn how to do online marketing. Alright, yun lang. Maraming salamat, Jo. And maraming salamat sa lahat. And stay safe always. God bless. Thank you.